Yung Duterte Youth Party List, yung tatlong congressman na dapat nakaupo ngayon, isa nag-aral sa PNPA, isa nag-aral sa PMA, yung isa taga-UP, parte ng AFP Reserve. Talagang pro-military government troops kami. Hindi namin kilala yung Rodel Madriaga na yan, na bigla na lang, Ramil Madriaga na yan, na bigla na lang lumabas. Tinawagan agad namin yung mga members ng Duterte family. Sabi, parang hindi rin namin kilala yan eh. Kahit yung mga security, mga dating PSG commander, yung hindi namin kilala yan. Hindi sir eh. So pinasa namin yung statement niya, yung affidavit. Diba? I am Ramil Madriaga. I took up the College of Law from 91 to 95 at San Sebastian. Doon pa lang, I took up the College of Law. Sabi ko, ano to? I graduated but did not pass the bar. I work in NSC, National Security Council, and ISAF from 2001 to 2015. Doon pa lang ma-realize nyo kung taga-military kayo o familiar kayo sa military police. Paano nangyari na nagtatrabaho ka sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ka pa sa Intelligence Service Armed Forces of the Philippines? Eh, hindi ka nga parte ng AFP eh. Wala siyang ranggo sa Armed Forces kahit private o corporal. Wala siyang ranggo sa PNP kahit patrolman. Hindi siya parte ng mga tropa ng gobyerno, pero sinasabi niya nagtatrabaho siya sa Armed Forces of the Philippines at sa NSC. Pangalawa, I worked in the NSC NBI from 2018 to 2020. Paano nangyari nagtatrabaho ka sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ka rin sa NBI under ng DOJ doon sa 2 taon na yun? Anybody na familiar sa government service, alam niyo na agad sinungaling eh. Pangatlo, from 2018 to 2021, I work in the NSC, National Security Council, PSG, Presidential Security Group, and GHQ, General Headquarters. Ano yun? Eh yun rin yung same date nung nagtatrabaho ko sa NBI. So nagtatrabaho siya sa 4 na ahensya ng gobyerno, imposible yun. When you work in the PSG, separate unit ka na ng armed forces. Kasi pag nagkaroon ng kaguluhan sa bansa, nakadepensa lang kayo sa Pangulo. So yung sinasabi niya, nagtatrabaho siya sa PSG, sa GHQ, sa Camp Aguinaldo, sa NSC, sa Biluna, at sa NBI, sa Maynila, sabay-sabay. Doon pa lang makita niyo na abnormal tong tao na to. Talagang ma-high blood ka sa pangatlo. At the start of the 2016 election campaign, then Congressman Roy Logoles introduced me to the Duterte family to provide political and security advice. Pare, mapapainom talaga ako ng losartan eh. Una, si Congressman Roy Logoles, yung binanggit niya, patay na, kaya hindi mo ma-verify kay Roy Logoles. Pero nagsalita si Malutik Iya, Chief of Staff ni Roy Logoles, hindi rin daw niya kilala yan. Doon pa lang, di ba? Pangalawa, inirekomenda ka nung patay na congressman sa Duterte family para ikaw ang mag-provide ng political and security advice kay Mayor Duterte. Pare, veteran politicians yung mga Duterte. Ang tatay ni Pangulong Duterte, gobernador na, 1950s, 1960s. Cabinet Secretary na, 1970s. Ang anak, mayor, long-term, naging congressman, naging presidente pa. Tapos, ikaw ang magbibigay ng political advice dito sa political family na ito. Tapos sinasabi mo dito, ikaw rin ang pinagbibigay ng security advice. Sa dami ng general ng Armed Forces of the Philippines na na-assign sa Task Force Davao, ikaw na walang ranggo sa AFP o PNP, ikaw ang magbibigay ng military advice.